Ang mga bata po ngayon, sad to say, you are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Umani ng batiko si Senador Robin Hood Padilla dahil sa kanyang pahayag tungkol sa mga bata ngayon. Ngunit hindi rin naman maikakaila na tila iba na ang henerasyon ngayon. May mga issue ng mga nakararanas ng depression at iba pang uri ng mental stress. Sang-ayon dito ang single mother na si Roan Franco. Kaya kahit kailangan niyang magdoble kayod para maitaguyod ang kanyang mga anak, kailangan niyang balansihin ang kanyang oras sa trabaho at sa bahay. Ayon kay Roan, mahalaga na hindi mawalan ng emosyonal na suporta ang mga bata. Dapat lagi siyang may oras at atensyon sa mga ito, lalo na sa naging experience ng isa niyang anak. Ayun ang gusto kong iwasan. May anak ako na na DSWD hanggang ngayon. Meron silang counseling sa Patero, sa City Hall. Nakantabay pa rin ako sa kanya. Hindi ko binibitawan. Sabi ko sa kanila, hanggat nabubuhay ako, continuous yung namin sa isa't isa. Maawa ng Diyos naman, okay naman na siya. Sa paaralan, nakikita rin ng mga guro na kailangan ng masusing paggabay sa mga bata. Noon, yung environment ng bata nagbago from simple to complex na ngayon. So noon, masaya na sa simpleng bagay. Unlike ngayon dahil nga sa social media, sa internet, lahat na nakikita na nila na kung ano yung life na meron sila ngayon, na nakikita na nila sa iba na wala sa kanila, kaya nagdagdag ng pressure, ng anxiety. Kaya siguro medyo may effect doon sa mental health. Yung the way sila mag-respond when it comes to frustration, pag naiinis, talagang nagagalit ka agad. O kulang sila doon sa, ang tawag doon yung pag-handle ng kanilang anger or kung feeling nila failure sila, ang bilis nilang mainis, magalit. Ayon sa mga eksperto, bunsod ng pressure at matinding impluwensya ng social media kaya nagkakaroon rin ito ng epekto sa mental health ng mga bata. Kaya naman, pangunawa at pakikinig ang nakikitang unang hakbang para mapangalagaan ang mental na pangkalusugan ng mga kabataan. Sinabi naman ng psychologist na si Dr. Camille Garcia, noong mga nakakaraang dekada, kadalasang iniiwasan ang ganitong usapin dahil sa takot na matawag na may sakit sa pag-iisip o mahusgahan ng lipunan. Ngayon, mas bukas ang henerasyon na ito sa pagtalakay sa mental health. Siguro, sabihin ko na babaliktarin ko na mas merong lakas or mas may strength or kakayahan ang mga kabataan ngayon para sabihin na meron silang depresyon, nang hindi sila natatakot. In fact, yun yung nakakalungkot kasi nagsasabi na sila na meron silang problema, pero yung mga nakakatanda, hindi pa rin na-acknowledge yung the fact na or na-validate yung mga kanilang nararamdaman kasi nga hindi ganun yung awareness nung mga panahon na siguro nung sila'y lumalaki ng 80s or 90s, kaya mas mahirap para sa kanila i-acknowledge na kumisan sasabihin nila, ang hina mo naman, samantalang noong kami, palaging nagko-compare noon kami. Dagdag pa nito, mahalaga na palakasin ang komunikasyon sa mga anak upang mas mabilis mapansin ang anumang pagbabago sa kanilang emosyon at pag-uugali. Huwag abusuhin ang paggamit ng social media dahil ang sobrang oras sa digital ay pwedeng magdulot ng negatibong epekto sa kalusugan. Pansinin din ang mga red flags kapag may binabalik na gawi o pag-uugali ng bata na kadalasang hindi agad nakikita. At kung may magandaan niyang ibalik na gawi noong araw, ito ay ang muling pagsasabay-sabay na pagkain sa hapag na walang gadget kundi kamustahan at kwentuhan lang ng buong pamilya. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.